i-boil yung bangus. Lalagyan ng asin. Ito yung mga kakailanganin nating ingredients sa pagluluto ng rellenong bangus. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, carrots, celery, pwede rin naman pong kinchay, and then red bell pepper. So, hiwain nyo lang po yan ng maliliit. Means, yung carrots, pwede yung i-grate. Kinayad ko lang po yan. Then, kailangan din natin ng raisins. Optional yan. Kung di po kayo kumakain ng raisins, pwedeng hindi naman po ilagay. Yan po ay nagpapadagdag ng tamis dun sa relleno na lulutuin natin. Pepper, salt, eggs, oyster sauce, green peas, giniling na baboy, pwede rin naman giniling na manok. Yun yung hinimay-himay na bangus, yung nalaga na, tsaka yung pinagsabawan ng bangus, kasi gagamitin natin yan mamaya pampalasa dun sa relleno. Tapos yung marinated po na balat ng bangus. Ito, pwede itong i-marinate lang sa oyster sauce, then lalagyan lang ng salt and pepper. Yung ginawa ko po dyan, ilagyan ko yan ng soy sauce or toyo, kinrind ko yung balat ng lemon, yung lemon juice, salt, pepper, garlic, sugar, nilagyan ko rin din salt. Then, minarinate ko siya for almost 3 hours. Ngayon naman, isusutay na natin yung garlic and onion sa konting mantika. Yan. Pag nakita nyo ng translucent na yung sibuyas, luto na. So, ginisa ko na yung sibuyas at saka yung bawang. Pwede namang unahin nyo muna yung bawang, yung sibuyas. So, pwede naman sibuyas. Then, bawang. Then, pag luto na po yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung brown pork. Yan. Igisa lang natin yung brown pork or giniling na baboy. Pag medyo luto na yung brown pork or giniling na baboy, pwede na natin lagyan ng salt, pepper. So, kung lagyan ng seasoning, pwede naman pero konti lang. Kaya asukal, pampalasa. Kaya lang natin maluto yung karne. Pwede na natin ilagay yung oyster sauce para kumapit yung lasa niya dun sa may pork. Then, i-mix na natin yung carrots. Tapos po yung carrots, pwede na po ilagay yung ibang gulay. Yung green peas, celery, then bell pepper. Yan, nalagay ko na yung carrots, celery, bell pepper, then green peas. Simmer lang natin yun. Ayan, luto na yung mga gulay. Kapag bumili kayo ng green peas sa palengke, yung
tinatakal-takal, kailangan nyo munang pakuluan yung green peas. Pero kung process na yan, nabili nyo na yan sa supermarket o kaya nasa pouch na or can, ano na yun, naluto na yun. So, malambot na yung green peas, kaya konting luto na lang. Then, ini-next naman natin yung bangus. Yung himay-himay na bangus. Ilagyan natin yan ng konting sabaw ng bangus. Yan, ilagay ko na yung sabaw ng bangus. Yung pinagpakuluan niya kanina. Sino nyo dyan yung lasa ng bangus eh. Tapos, titikman nyo yan kung medyo matabang sa inyo. Pwede nyo naman dagdagan niya ng salt. Ayan. Kain lang natin kumunti yung sabaw. Ayan. Meron pa natira. Ayan. Ayan natin. Ayan. Pwede na natin ilagay yung raisins. Kung may budget po kayo, pwedeng lagyan niya ng pickles. Pwede rin naman para maging special yung relleno nyo, pwedeng lagyan ng grated cheese. Yung iba nilalagyan po nila ng quail eggs o yung itlog na pugo. Ilalaga po yun, then babalatan, tapos ihahalo nila dyan para mas special po yung relleno. Dito sa atin, hindi ko na po nilagyan niya ng cheese and quail eggs. Simmer lang natin yan ng mga 3 minutes, I think, in low heat. Pag medyo luto na yung ground pork, pwede na din na baboy, pwede na natin lagyan ng salt, pepper. So, kung lagyan ng seasoning, pwede naman pero konti lang. Kaya asukan ang palasa. Kaya lang natin maluto yung karne. Pwede na natin ilagay yung oyster sauce para kumapit yung lasa niya dun sa may pork. Then, i-mix na natin yung carrots. Tapos po yung carrots, pwede na po ilagay yung ibang gulay. Yung green peas, celery, then bell pepper. Yan, nalagay ko na yung carrots, celery, bell pepper, then green peas. Simmer lang natin yun. Ayan, luto na yung mga gulay. Kapag bumili kayo ng green peas sa palengke, yung tinatakal-takal, kailangan nyo munang pakuluan yung green peas. Pero kung process na yan, nabili nyo na yan sa supermarket o kaya nasa pouch na or can, ano na yun, naluto na yun. So, malambot na yung green peas, kaya konting luto na lang. Then, ini-next naman natin yung bangus. Yung himay-himay na bangus. Lagyan natin yan ng konting sabaw ng bangus. Yan, ilagay ko na yung sabaw ng bangus. Yung pinagpakuluan niya kanina. Sino nyo dyan yung lasa ng bangus eh. Tapos, titikman nyo yan kung medyo matabang sa inyo. Pwede nyo naman dagdagan niya ng salt. Ayan. Kain lang natin kumunti yung sabaw. Ayan. Meron pa natira. Ayan. Ayan natin. Ayan. Pwede na natin ilagay yung raisins. Kung may budget po kayo, pwedeng lagyan niya ng pickles.
Pwede rin naman para maging special yung relleno nyo, pwedeng lagyan ng grated cheese. Yung iba nilalagyan po nila ng quail eggs o yung itlog na pugo. Ilalaga po yun, then babalatan, tapos ihahalo nila dyan para mas special po yung relleno. Dito sa atin, hindi ko na po nilagyan yan ng cheese and quail eggs. Simmer lang natin yan ng mga 3 minutes, I think, in low heat. Ayan, piniprito ko na po yung bangus. Takpan kasi wala na yung kalislis, kaya ang hirap na lang i-fry. So, toast na lang natin yung